Baon niyo pa ba sa alaala si Crisostomo Ibarra? Itinapon, itinakwil, kinilapastangan at sinaktan. Ngayon nagbabalik sa iisang layunin at damdamin, paghihiganti, katarungan. Ako ay nag-ibang tao, nag-ibang pangalan at nag-ibang bansa. 30 taong pinaghandaan ko ang aking grandeng pagbabalik. At kahit sino man ang hahadlang sa aking plano, ay ihuhukay ko ng buhay. Walang dapat makahalang. Inapuyan ko ang kasakiman. Tinulungan ko itong lumagana. Kaya dumami ang mga kawalan ng katarungan at pag-aabuso. Naghasik ako ng mga krimen upang ang mga tao ay masanay sa ideya ng kamatayan. Masahol pa sa hayop. Inakala kong upang mamulat ang mata ng mga Pilipino sa hindi makatarungang pinagkagawa ng mga Diyos-Diyos ng bulok na sistema ng pamahalaan upang may sagawa ang planong paghihimiksik, ang pagsabog na siya'y mitsa ng revolusyon. Nang sa wakas ay makasama ang aking mahal na si Maria Clara. Pinasag ng kalungkutan ng aking puso nang malaman ko ang kamatayan ng aking pinakamamahal na Maria Clara. Ano nga ba ang dapat gawin? No'y umasa ako sa reforma ng bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Ngunit ano ang nangyari? Ako ay ginawang kriminal, tulisan, isang pilibustero. Binansagan pa akong sinapian ng diablo. Kinuha na nila ang lahat. Wala na silang tinira. Sila ang tunay na diablo. Judas, Pilato. Winasak nila ang aking pagkatao. Kinuha ang aking mga mahal sa buhay. Si Elias, matalik kong kaibigan. At ngayon, ang tanging babae aking minahal na si Maria Clara. Papatayin ko sila. Alang-alang sa pagbabago ng bayan. Alang-alang rin kay Maria Clara, aking mahal. Isinusumpa ko, ito ang magiging katapusan, ang mitsa ng pagbabago. Habang napag-iingatan ng isang bayan ng kanyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kanyang paglaya. Ang wika, ang pag-iisip ng bayan.